Anong gusto nyo mga tol? I-extradite na itong si Apollo Kibuloy o mananatili po dito sa atin at nakakulong habang yung kanyang kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse of a minor ay nasa kulungan po siya, no? Alam po ninyo, ang desisyon po na ito actually nasa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi meron po tayong tratado or extradition treaty sa Estados Unidos. At ngayon, formal na pong hinihingi ng Estados Unidos ang extradition nitong si Apollo Kibuloy. Pero syempre, ang kampo niya sa pamamagitan ng kanyang abogado ay naninindigan na kanila pong ipaglalaban ang karapatan daw po nitong si Apollo Kibuloy. Ayon po dito sa balita noong August 6 pa ng News 5, we are ready to defend the rights and interest of Pastor Kibuloy. Yan po ang pahayag ni Topacio. Wala pa umanong natatanggap na formal na impormasyon si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay sa request ng Estados Unidos na pag-extradite kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Gayunpaman, iginiit ni Topacio na susundin pa rin ang umiiral na extradition law sakaling gamitin ng Estados Unidos ang extradition treaty nito sa Pilipinas. Gayon din ang prosesong itinakda ng Korte Suprema noong nakaraang taon. The said laws require court proceedings to determine the applicability of the aforementioned treaty and the jurisdiction over Pastor Kibuloy, sabi po ni Topacio. The good pastor is facing cases locally. They are ongoing and Pastor Kibuloy is now under the custody of our courts. This makes extradition at this point extremely unfeasible unless our government again chooses to meekly surrender its jurisdiction to a foreign power. Tama ba? Ito pong argumento ni Topacio, ang abogado ni Apollo Kibuloy. Siyempre, sa puntong legal, dahil siya po'y kliyente ni Apollo Kibuloy o kliyente niya si Apollo Kibuloy, yan yung isang side, no, ng tinitingnan po sa batas. Kasi may mga nagpapaliwanag po dito ng mga abogado, partikular yung undersecretary sa Department of Justice, na meron pong option dito ang ating gobyerno. Pero bago natin puntahan yung interview sa kanya at yung balita kaugnay po nito, kung tatanungin po si Senator Risa Hontiveros, payag na payag po siya. Sabi po ni Senator Risa, it's about time. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros na aksyonan agad ng gobyerno ang extradition request kay Apollo Kibuloy sa Amerika para harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa senadora, panahon nang managot si Kibuloy sa mga umano'y krimen laban sa kababaihan at mga bata. Hinimok din niya ang Department of Justice na kumilos agad sa proseso ng extradition. So lang, paano naman yung kinakaharap niyang kaso dito sa Pilipinas? Paano yung mga biktima dito? O, kaya dapat balansi po ang gagawin ng ating gobyerno dyan. At pakinggan muna natin ang balita bago po natin pakinggan at reaksyonan yung interview sa mga abogado at sa undersecretary mula po sa Department of Justice. Formal ng hiniling ng gobyerno ng Amerika na ma-extradite o isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para litisin doon si Kibuloy dahil sa kanyang patong-patong na kaso gaya ng child sex trafficking at fraud. Kinumpirma po yan mismo ni U.S. Ambassador Babe Romualdez sa News 5 na ipadala na rin sa DOJ ang dokumento para maprosesong hiling na extradition ng Amerika. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na dokumento. Ngayong gabi lamang, kinumpirma ng DFA na natanggap na nila ang extradition request mula po sa Amerika. Base sa Philippine-US Extradition Treaty, ang DFA ang unang point person sa naturang request. Inendorso na rin daw ng DFA ang nasabing request sa DOJ. Naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso. By the way, para sa kaliwanagan po ng lahat ng ating mga manonood, ito pong balitang ating pinapanood ay August 6, 2026 po ito. So sa US, 2021, nakasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang. Gayon din ang conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa US prosecutors, ginamit daw ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro ng pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga miyembro ng KOJC, inabuso, binantaan at minanipula raw. Pero itinanggi lahat yan ni Kibuloy.
September 2024 naman nang maaresto si Kibuloy dito po sa Pilipinas. Nakulong siya ngayon sa Pasig City Jail Dormitory habang nililitis ang kaso na qualified human trafficking. Nililitis din siya sa isa pang kasong child sexual abuse na hawak naman ng Quezon City RTC. Nagugat ang lahat ng yan sa mga reklamong sinampa sa kanya ng DOJ kasunod po ng aligasyon sa kanya ng dating KOJC members. Wala pa naman daw natatanggap na formal na abiso tungkol sa extradition request ng Amerika ang kampo ni Kibuloy. Samantala, iginiit ni Senadora Risa Hontiveros na panahon na para dalhin sa Amerika si Kibuloy. Si Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation laban sa pastor kaugnay ng alegasyong human trafficking at sexual abuse. Ayon sa Senadora, napanatag siya na may dalawang jurisdiksyon ang gustong mapanagot si Kibuloy dahil sa umunoy krimen niya laban sa mga kababaihan. Dagdag pa ni Hontiveros, wala na raw dapat matira na kahit katiting na impluwensya si Kibuloy sa Pilipinas. Bago ka magbigay ng Yan. No? Mukhang hati ang punto ng mga Pilipino po dito eh. May mga nais na katulad ni Senator Risa Hontiveros, mawala na yung influence dito ni Apollo Kibuloy at dalhin na sa Estados Unidos at doon na paharapin sa kanyang mga paglabag sa batas. May mga pumupunto naman na ang mga biktima ay nandirito sa Pilipinas at dito nalabag ang batas, kaya dapat harapin niya rin yung pananagutan niya dito sa Pilipinas. Sa iba pang mga punto, pinagkukumpara ang maaaring maging kondisyon ng pagkakakulong ni Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Napakaganda ng mga kulungan doon. Talagang maayos. May mga sarili-sarili pang silid. Kompleto Ricardos, ika nga. Samantala dito po sa atin, napakahirap ng sitwasyon ng mga nakakulong. Hindi lang natin alam kung yun po ba ay pinagdadaanan talaga ni Apollo Kibuloy kasi marami ring korupsyon di umano sa Bureau of Jail Management and Penology at yan nga po binubulgar ni Pebbles Talakere. Pero syempre yun ay mga akusasyon lamang kaya hindi natin alam kung ano talaga ang sitwasyon sa loob po ng kulungan. Pero alam naman natin na napakahirap pong makulong dito, no? Lalong-lalo na kapag ang buhay mo ay hindi maayos, kung ikaw ay mahirap, talagang parang isusumpa mo na makulong. Maliban na lamang yung mga nabibigyan ng special treatment na kung tutusin, ipinagbabawal po sa ating batas. At kaugnay nga po, ng usaping ito para mas malinawan tayo, ano ba ang ibig sabihin ng extradition? Paano po ba ito nagwo-work, no? Sa pagitan po ba ito ng maraming bansa o sa dalawang bansa lamang? Ang Estados Unidos po ba at Pilipinas ay merong extradition treaty? Ano ang mga legal requirements para ang isang paglabag sa batas ay pwedeng i-extradite from the other country, vice versa? O, yan po ay ipapaliwanag sa atin ng Undersecretary mula po sa DOJ na si Raul Vasquez sa interview po na ito sa kanya ng DZMM. Ito po ay kahapon lamang na i-upload sa ABS-CBN News YouTube channel kaya ang gagawin po natin, syempre, lilitan natin para hindi po tayo i-copyright ng ABS-CBN. Medyo mahigpit kasi pagdating sa content creation ito pong ABS-CBN. Okay? Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Kainggit, no? Simulan na po natin ang ating talakayan. Doon po sa binanggit namin ni partner kanina na update sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na meron ng ipinadalang extradition request ang Amerika. Kasama po natin sa ating programa, na-miss natin ito, partner. Ang ating suki before, si Undersecretary Raul Vasquez mula po sa Department of Justice. Yusek, welcome back. Maulang umaga po. Good morning. Good morning, sir! Good morning, Yusek. Kakausap na lang natin si sir kapag may ani. Oo nga eh. Pag may extra na. Kasi naalala mo dati, Huli natin yung interview kay Yusek. pinag-usapan natin, I think, yung kay, ano pa Former nun? Congressman Teves? Yes, oo. Ay, nagzaldi ko rin ba tayo? Nagsaldi ko eh. I think kay ni Jesse yung nandito no, nung naging Talaga guest ko ba? si Yusik Raul. Oo. Oo. Yusek, good morning! Dahil si Yusik ang nakakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa ugnayan natin sa ibang bansa. Muli tawagin na si Yusek. Good morning, welcome back. Good morning, sir! Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At good morning sa ating mga tagapanood.
Thank you for inviting me. We miss Nice you, to see you, Yusek. sir. We miss Yeah. you. At na-miss namin ng yung mga legal explanations Oo nga. na naiintindihan naman po namin, no po, malinaw na malinaw po. Pag-usapan natin yung itong update po sa kaso ni Pastor Kibuloy. Sinabi na po ng DOJ na natanggap na po ninyo itong extradition request formally from the US government. So after this, Yusek, dahil natanggap na po ng gobyerno ng Pilipinas, what's next po? Ano ang magiging proseso dito? Ang next na process dyan, Christian at Victoria, ay aaralin ng matindi ng Department of Justice natin through the Office of State Counsel para tignan kung ito ay naaayon sa ating extradition law at kung yan ay consistent din sa RP-US Extradition Treaty. Napaka-voluminous kasi yung mga documents na pinadala ng US through the US Embassy na pinadaan nila kasi foreign relations nga to, pinadaan nila earlier sa Department of Foreign Affairs. And yung nakaraang araw nga, yun ang balita natin na sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na natanggap na nila yung formal request for the extradition of Pastor Kibuloy for him to face charges in the US. Opo. So, ano ang magiging timeline noon, Yusek, kung sakali, yung matinding, masusing pag-aaral po na gagawin ng DOJ? Nabanggit ninyo na kailangan ay i-consider yung treaty ng Amerika at Pilipinas. Are you referring po ba sa extradition treaty, Yusek? Singit tayo ng raffle, mga tol. Ibola natin. Sinong mananalo ng top 1 red t-shirt? Top 1 red t-shirt. Ito na po. Yan. Sino kaya ito? Nako, si Maring Milet Oha. Congratulations. O yan, nanalo si Maring Milet, oh. Tuloy tayo sa pakikinig, mga tol. Makinig tayo, patuloy. Yes, that's the primary source document na titignan. At saka yung extradition law din natin kasi may batas din tayo tungkol dyan. So, pero ang pinaka-importante dyan, Christian, titignan kung yung mga dokumentong sinubmite ng binigay ng US Embassy ay kompleto at yan ay matibay at sapat para umusod yung pag-aaral ng Department of Justice through the Office of State Counsel, as I said. Apo. Ito kasing Office of State Counsel, ito yung tinatawag nating central authority that handles extradition. So sila ang tatayo bilang abogado ng requesting country. Itong requesting party na to ay ang US. So ganun ang sistema, kaya parang kaparehas din ng sistema ng ating DOJ ngayon sa preliminary investigation at inquest. Parang may case build up din. Aralin mo muna yung dokumento mo, kung yan ba ay sapat, kung may ebidensya ka ba, para umusad. Kasi dadaan din to sa korte later on. Magpe-petition ka for extradition through the Office of State Counsel, as I said. So hindi pala ibig sabihin, Yusek, na dahil meron tayong extradition treaty at meron tayong extradition law ay automatic ay dapat maipadala agad sa requesting party sa Amerika itong si Pastor Kibuloy. Kumbaga may pagdadaanan pa rin, possible pa rin na siya ay hindi isuko ng Pilipinas sa Amerika. Yes, possible pa din kasi nga dadaan muna yan sa korte. At meron din tayong Supreme Court rules na ngayon on extradition proceedings. At yun ay may timeline, may oras, may panahon na kung kinakailangan na magkaroon ng testimonya ng mga witnesses, ang pagdidesisyon ng Regional Trial Court, RTC, kung saan ilalagak or ipafile yung kaso. Para mas maliwanag pa, tinanong natin kay ChatGPT. Itanong natin, no? Lagi nating guess si ChatGPT ngayon, mga tol, ChatGPT, magandang umaga. Magandang umaga rin. Andito lang ako. Anong nasa isip mo? Tanong lang, kasi mainit na pinag-uusapan sa nakalipas na araw itong hinihiling na extradition ng Estados Unidos kay Apollo Kibuloy. Sa kasalukuyan, ano ba yung proseso na dapat pagdaanan at ano din yung naging desisyon ng Korte Suprema
lately kaugnay ng extradition? Pakipaliwanag mo sa amin. Sandali i-check ko muna yung bago. Sa ngayon, wala pang final na desisyon na i-extradite si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Nakatanggap na ang DFA ng formal na extradition request at ipinasa na ito sa DOJ. Ang proseso, susuriin ng DOJ ang request, tapos ihahain sa Regional Trial Court ang petition. Ang korte lang ang magpapasya kung papayagan ng extradition, hindi tungkol sa guilt or innocence. Tungkol naman sa Supreme Court, ang recent development ay hindi desisyon sa kaso ni Quiboloy mismo, kundi pag-aproba ng bagong Rules on Extradition Proceedings para mas malinaw at pare-pareho ang proseso sa mga ganitong kaso. At ayon din sa DOJ, kung may nakabimbing kaso sa Pilipinas, kadalasan uunahin muna iyon bago tumuloy sa extradition. Paano yan? Kung merong ang kaso dito sa Pilipinas, si Apollo Quiboloy, tapos meron ding kaso doon sa Estados Unidos, meron bang pagkakataon na pwedeng mag-decide dito ang ating punong ehekutibo? Kasi sa pagpapaliwanag ng ibang mga abogado, ang ating Pangulo ang chief architect ng ating foreign policy. Meron tayong tratado sa Estados Unidos at kailangan nating gampanan yung ating obligasyon sa treaty na yan. Pakipaliwanag mo sa amin ng maayos, ChatGPT. Sandali, sisilipin ko yung detalye dito. Magandang punto yan. Ang Pangulo ang namumuno sa foreign policy at paggalang sa mga tratado, pero sa extradition, hindi siya pwedeng mag-utos mag-isa. Kailangan pa rin ang proseso sa korte. Sa ilalim ng PH-US Treaty, kung may nakabimbing kaso dito, kadalasan uunahin ang lokal na proseso. May provision din sa treaty para sa temporary surrender, pero posible lang yun kung papayagan ng korte. Kaya sa huli, kombinasyon ito ng diplomatikong obligasyon at judicial na proseso. Okay, sige, makinig ka lang muna sa pinapakinggan namin balita para makalap mo yung mga impormasyon at makapagbigay ka din ng opinyon para sa aming kaalaman mamaya. Makinig ka lang muna, ChatGPT. Tuloy tayo mga tol sa pakikinig dito sa balita. Yung petition for extradition, Sige, naiintindihan ay may ko. 30 days Tahimik siya lang ako dito. para magdesisyon. And then, after that, kung mag-apela naman yung kabila, kung sino man, ay may 90 days ang Court of Appeals para magdesisyon. So, ganun ang proseso. Sa ngayon, ang level niya ay inaaral ng masusi ng ating DOJ Office of State Counsel Opo. para umpisahan yung proseso ng formal extradition by way of a filing of a petition sa Regional Trial Court. So how long, sir, ang nakikita nyo bago makapag-decide kung i-grant yung request? Given na 30, 90, 3 months na agad ito hanggang sa appeal pa lang sa CA. Mabilis naman yan. Hindi matagal masyado yung pag-aaral niyan. Kaya nga lang, sisiguraduhin mo kasi na kompleto yung papeles mo para hindi magkaroon ng problema sa korte later on. Dahil ang bagay na to ay controversial, So, talagang sisiguraduhin muna ng ating mga abogado para kompleto at sapat ang ebidensyang isusumite nila sa korte. Pero within the year, pwedeng makapag-decide na, sir, regarding dito sa request. I think so. Yeah, kasi ang proseso sa ngayon dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, most likely. At most 1 month. And then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa Regional Trial Court. Pero pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Halimbawa, mag-decide ang CA na, halimbawa, ang decision ng Regional Trial Court is, sige, padala natin, extradite. Tapos sinustain siya ng CA. Pwede yung iapela pa sa SC. Pwede naman kasi part ng ating legal processes yan, Victoria, na mayroong petition for review. Pero dahil ito ay request ng ating treaty partner, may isang provision kasi doon sa
RPUS extradition treaty na nagsasabi na may option actually ang ating pamahalaan. Iyan ay kung meron ng extradition decision, pwede siyang isuspindi muna yung pag-surrender or pag-extradite sa US at patapusin muna. Kasi remember, may pending cases si Pastor Kibuloy dito, Opo. yung Oo nga po. qualified human trafficking at saka yung Sexual abuse of minors. na nakalagak ngayon sa Pasig RTC. Oo. So that's the first option. Pwedeng i-hold muna, i-suspend yung implementation of the extradition while the local court cases are proceeding. Or it could actually temporarily surrender yung akusado for the US cases to be tried in the US. Yun nga yung punto, sir, ni Attorney Ferdinand Topacio, na abogado ni Pastor Kibuloy. Sabi niya, kailangan tapusin muna yung mga kaso dito. So yun ba ay, sabi niyo nga, isang option yun, at isang option din yung temporary surrender po, tama po ba? So ano yung mas may priority, ano yung sa ladder of priorities, ano ang mas mabigat? Yung tapusin muna ba yung kaso niya here? That's a matter that will have to be decided by the policymakers of our government. Kasi pagdating sa treaty obligations, ang DFA at ang ating president, being the chief architect on foreign relations, they are the final authority as to what policy to follow in respect to our treaty obligations and our relations with other independent countries. Yan, napakinggan mo, ChatGPT. Anong masasabi mo doon sa binanggit na huli nitong guest na si attorney, pangalan nito? Itong si attorney Vasquez. ChatGPT, Teka lang, nandiyan ka ba? i-clarify ko yan. Sige. Kung yung huli punto ni Atty. Vasquez ay di pwedeng baliwalain ang extradition treaty, tama yun sa prinsipyo. Obligasyon ng Estado na sundin ang mga kasunduan ito. Pero sa sistema natin, hindi pwedeng i-bypass ang mga korte. Ang eksaktong timbang, treaty obligations pero may due process at judicial determination dito. Kung may partikular siyang pahayag na gusto mong himayin, bangkitin mo lang at tutulungan kitang suriin kung alin ang legal interpretasyon at alin ang opinion. Habang wala pa siya ang korte, nananatiling proseso pa rin at hindi pa penal ang anuman. So, yan ay isang policy decision na pagdesisyonan. So it's not actually correct to say that since there are pending cases here against the accused, that the cases must first be litigated and completed before the extradition would have to be implemented. That doesn't necessarily follow kasi merong second option under our RPUS treaty na nagbibigay ng option nga, as I said earlier, sa ating pamahalaan. Apo. So kailangan din Narinig mo, ChatGPT, yung second option, ano mananaig? Kasi may mga nagsasabi ngayon na gustong i-push at ikayatin si Pangulong Bongbong Marcos. Napayagan na itong extradition kay Apollo Kibuloy at ibigay na siya sa Estados Unidos. Anong opinion mo dyan, ChatGPT? Sige, i-check ko yan sandali. Sa akin lang, kahit may panawagan na i-push agad ang extradition, hindi pwedeng i-shortcut ang illegal na proseso. Hindi ito usapin ng Pangulo laban sa korte. Magkapartner yan sa proseso. Pwedeng itulak ng gobyerno ang treaty obligations, pero sa huli, korte pa rin ang magsasabi kung natugunan ang mga rekisito. Kung sarili mang matuloy, dapat dumaan sa tamang hakbang. Yun yung prinsipyo. Okay. Sige, malinaw na yan. Anyway, mga tol, sa atin naman, hayaan natin sila magtalo sa legal na proseso. Pero, kung ang pag-uusapan ay ang kagustuhan, ako personally gusto ko si Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas. Pero alisin lahat ng mga pribilehiyo. Yung mga hindi natin nakikitang special treatment, dapat mawala.
Dahil witness ko kung paano maghirap ang mga nakakulong dito sa Pilipinas eh. Yung mga kababayan nating mahihirap, kadalasan talaga bumabagsak ang katawan, yung iba namamatay pa. Eh pag napunta itong si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos, sigurado ang ganda ng treatment doon mga tol. Malayo nga lang siya rito sa Pilipinas. Sa parte naman ng influence, tama naman si Senator Risa Ontiveros na mawawala yung influence niya dito sa Pilipinas at maaaring yung ilang umaasa sa kanya, katulad ng mga Duterte, naasa rin sa kanya, no? Mababawasan. Kaya sa puntong ito, Naiintindihan ko yan. okay na, hindi na kita tinatanong, ChatGPT. Teka lang. Kaya sa puntong ito mga tol, again, bagamat magkakaiba man tayo ng paniniwala dito, nirerespeto ko yung paniniwala ninyo na gusto nyo ma-extradite si Apollo Quiboloy. Pero ako, mas gusto ko siya dito. Mas gusto kong maranasan ni Apollo Quiboloy ang hirap ng kulungan dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.